So ayan po, speaking of flood control, dahil nandiyan na po na din natin naumpisahan mga kababayan sa flood control, sagad-sagarin na natin. Nako, sino ang taga Bulacan? Isa lang po talaga ang ang naaalala ko kapag pinag-uusapan po yung Bulacan tsaka pagka naiisip natin yung insertion po ano, grabe yung insertion na sinasabi na kay Chis Escudero mga kababayan. At nangunguna nga po diyan, yung bayan ng Bulacan. 'Di ba? Sabi nung iba, diyan sa comment section, "Boss Mark, si Boy Dila 'yan." Oh, 'di ba? Sino po yung si Boy Dila? Naku po, si ano yun, si Praise the Lord ho yun mga kababayan. Tapos pagkadating ho sa Senado, bastos naman pala mga bossing. May padila-dila. Ang diskarte ho nila, mga kababayan, upang manalo sa debate ay o hindi debate yon o upang manalo doon sa kanilang adhikain ay mambastos po nung kabilang partido o nung kabilang panig. No, sasabayan ka, "Sige na, sabayan mo na," para hindi na siya makapagsalita. Yun pong mga ganong estilo, mga kababayan, estilo ho yun ng wala ng ipanlalaban. Ano? Ayaw niya ng marinig ng mamamayang Pilipino yung gusto pong sabihin ni Senadora Risa Ontiveros. Dahil nga po, ang sinasabi ni Senadora Risa Ontiveros do'n mga bossing is, ang agenda natin is manumpa na dito. Ituloy na itong impeachment na ito, impeachment court na tayo. Ayaw ho ni Boy Dila 'yun, ang gusto ko mga kababayan, mahinto o ma-dismiss ho. No, ma-delay po yung impeachment ni Inday Sara Duterte. Baka dahil dun sa mga insertion, no? Baka may kinalaman niya dito si Boy Dila na talagang Bulacan, Boss Dila, may sinasabi tungkol dito ghost flood control daw sa Bulacan. Ghost flood control projects nga sa Bulacan. Ito'y kinumpirma mismo ni DPWH Secretary Manuel Bonoan. At saka umaaray dyan si Governor Dan Fernando, mga kababayan. Umaaray si Governor Dan Fernando dahil po ang pinaka binabaha ho ngayon, mga bossing, ay ang Bulacan po. At sabi niya, wala akong alam doon sa mga ganyan na meron pala kaming mga flood control, et cetera. Wala kaming alam na may mga proyekto para sa amin ganyan. Sa unang pagdinig ng Senado hinggil sa issue, ang kontratistang sangkot na Wawaw Builders no-show sa investigasyon. Wow. Siguro mga kababayan, sabi nung Wawaw Builders, no? Pinangakuan na nga kayo. Pinangakuan na kayo, gusto nyo pa tuparin. Gusto nyo pa mangyari. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah, ano ang naging reaksyon dito ng mga senador na no-show sila? Corina. Nako, ako mga boss, sir. Alam naman natin na si Senator Marcoleta yung nangunguna po dito, no, para imbestigahan, mga kababayan. Mapapahanga mo ko pagka hindi mo pinagtakpan yung mga kapwa mo senador o pagka hindi mo iniligtas yung mga kapwa mo senador na sangkot dito sa mga ganitong mga flood control. Leptospirosis na ang tawag sa bagong issue sa flood control projects. Ayon yan kay Senator J.V. Ejercito, matapos aminin ng DPWH na meron ngang existing ghost flood control projects sa Bulacan. At sabi ni Senador Ejercito, mo, DPWH, alam nila na existing yung mga ghost flood control mga kababayan. Tapos kanino po ang sisi? Ang sisi po kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang may mga kapabayaan po yung mga contractor, yung mga nakatalaga o yung mga may mga proyekto na ganyan. Dahil nga po mga boss mo, sir, karamihan tenga, karamihan hindi inaasikaso. Lalo na yung nadiskubre na mga nakatenga, lalo na doon sa mga diskaya. O di ba nga dyan sa Nabotas, kagaya nung unang topic natin? para palang pagnanakaw na raw ito sa kaban ng bayan.
My office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you Sana lang ha, huwag niyong pagtatakpan kung merong mga kasali, kasama o kinalaman na mga kapwa nyo senador dito sa mga flood control na mga ganito, na ghost flood control. Lalo na pagka idinikit mo talaga dito, no, yung insertion ni Jesus, makikita mo ilang bilyon ho na nangunguna. Halos 12 billion po yata kung di ako nagkakamali. 12 billion yung para sa Bulacan. At sa Sorsogon naman, malaki din. Kung di ako nagkakamali, 9 na bilyon naman yun. confirm this? Yes, Your Honor. Oh, That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. Nakakadiri para kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang isang grabe ano. Mga bossing, napakadaming nagdaan na mga napakadaming mga nagdaan ho na mga presidente. Pero dito talaga po sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos, nakikita natin kung paano po talaga kinakalkal, inaalam, talagang hinahalukay, no? Yung mga pinagmumulan ho ng korupsyon, mga bossing. contractor na di umano'y pasimuno sa ghost flood control projects sa Bulacan. Ang ghost projects, mga proyektong non-existing naman pero pinaglalaanan pa rin ng pera ng mga opisyal. Grabe. Sana tuloy-tuloy na makita itong mga bossing, no? Kung sino po yung may mga sabit, sino po yung may mga kagagawan nito na imbis na po makatulong sa ating mga kapwa Pilipino, mapadali ang buhay. Lalo pa pong nakakahirap ng buhay ng mamamayang Pilipino. Sa Kalumpit, Hagonoy at Malolos, may hawak daw na 85 projects ang Wawaw Builders doon. Putang 85 projects, okay. Kasama ba yung Wawaw dun sa sa 15 na nasipat ni Pangulong Bongbong Marcos? Paki-type nga dyan sa comment section. Mula 2022 hanggang 2025. Ang total nasa 5.97 o halos 6 billion pesos lang naman. Kumpiyansa si DPWH Secretary Manuel Bonoan na ilan dito ay ghost projects. Ang Wawaw Builders kasama sa 15 contractors. Oh, yaan. Kasama nga. 'Di ba? Kasama sa 15 contractor. Tsaka yung yung friend ni Chis Escudero doon na taga Sorsogon naman ho, na inamin naman ng ating senador, no, Senate President Chis Escudero, na nag-donate sa kanya ng 30 million para sa kanyang kandidatura, mga bossing. Biruin mo 'yon, ano? Bawal daw 'yun bawal daw ho yung mag-donate ang isang government contractor sa mga politiko. Siyempre magkakaroon ho 'yan, mga kababayan, ng yung iniisip natin, since nanalo ka naman, nag-ano ako sa iyo, nag-contribute naman ako sa iyo, baka naman pwedeng kami ang makakuha ng mga proyektong ganito, ganyan. So hindi na po magiging tama yung mga bidding and et cetera po kapag kami pinag-uusapang mga proyekto. Siyempre, matik na ho yun. Nandiyan yung, sige, ako na bahala sa inyo. Di ba? Matik na pa po yun. Sinasabi ko po yan, pangkalahatan, hindi lang kay Chis Escudero, mga bossing. Nakumorder sa 20% ng flood control projects sa Pinas mula July 2022 hanggang May 2025. Base yan sa listahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa sumbong sa Pangulo.pa. Ganito ho, yung talagang may intelihensya ho, may intelligence na mga sumisiyasat kung sino yung mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi kagaya nung Kedigo, ayon sa intelligence natin, ayon sa mga ganito, yung Pangulo natin adik. Wala naman pong naipakitang ebidensya. Ayan, Wawaw Builder, ang dami. Mula Puro Bulacan. 2022 hanggang ngayong taon, nakatapos umano ng higit 50 flood control projects ang Wawaw sa Bulacan. Pumalo ito sa lagpas 4 billion pesos. No-show ang general manager ng kumpanya kanina. Naku po, puro no-show na po yung mga kontraktor. Pati yung Diskaya naman, no-show naman doon sa kanilang press conference. Sa first Senate Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa flood control projects.
Siya si Mark Alan Arevalo na isa sa hahainan ng sabina para mapilitang sumipot sa susunod na pagdinig, kasama ang 7 iba pang contractors na absent. Sa oras na mapatunayang ghost nga ang mga proyekto ng Wawaw Builders, magsasampa ng necessary charges ang DPWH laban sa kanila. Baka naman kunyarian lang yan, ha? Kailangan totohanin ninyo. No, baka mamaya biglang mawala na naman sa eksena itong mga ito, ha? Pero ako ho ay naniniwala, mga boss chief mo, sir, na talagang ito, talagang didiinan ho ni Pangulong Bongbong Marcos ito. Galit ho sa korupsyon ang ating Pangulo, mga kababayan. Your Honor. And ghost projects, actually, sabi ko nga, anybody who is involved in the implementation of that kind of a project has to be answerable. Your Honor. Pagkatapos na Dapat nga yung mga ganyan, bitay no? Kung meron lang hong bitay na kumbaga parusa sa Pilipinas, dapat ganyan yan. Para mabawasan, para yung mga susunod ho at nag-iisip na magnakaw sa kaban ng bayan, mapadalawang isip at wag nang tumakbo. na mawala yung pera natin, nawala yung pera ng gobyerno. Tapos, medyo awkward lang ho. Mga boss chief mo, sir, kapag kayong pera ng gobyerno nawala, tapos si Jinggoy Estrada, mga kababayan, yung nagsasalita. Medyo na-awkwardan lang ho ako. No? Konti lang naman. Very light lang naman ho, mga bossing. Well, unfortunately, Your Honor, Nabayaran na umano ang Wawaw sa mga proyekto at iniimbestigahan na raw ito ng DPWH. Relieved na rin sa positions ang entire 1st District Office ng Bulacan, ayon kay Bunoan. Pero iimbitahan sa susunod na pagdinig si Norberto Santos, ang nakatoka sa inspection ng quality control ng mga proyekto sa Bulacan. Siyempre. Ano ang kina-quality control mo? Wala naman yung proyekto. Ghost nga. Di ghost quality control din yan. Kung meron mang ipapasa o may isusumite, boss, okay, maayos yung gawa nila. Tapos wala naman pala. Baka may kalagyan ho. At si Henry Alcantara, na nooy 1st District Engineer sa probinsya. Floating ngayon ang status ng opisyal matapos ang dapat sanay promotion niya bilang Assistant Regional Director ng DPWH Region Sagutin mo muna yan, engineer. 4A nitong Hunyo. Pero hinarangan daw ito ni Bunoan. Bilang District Engineer, si Alcantara ang nakatoka sa planning, implementation at completion ng public infrastructure projects sa distrito. Nako po. Yung mga pangalan, yung mga tao na hindi natin alam, yan. Mukhang maririnig ho natin, mga boss chief mo, sir. Ay, gaano na ho kaya katagal na ganito itong mga to? Gaano na kaya ho katagal ang problemang ito ng Pilipinas, mga bossing? Kaya ako ho, mga kababayan, although may 3 taon pa ho na natitira dito kay Pangulong Bongbong Marcos, kung pwede lang ho, no? Nadagdagan pa yung kanyang termino para tuloy-tuloy, mga bossing. Para tuloy-tuloy yung mga investigasyon na gano'n. Kasi kapag ito, napalitan na naman ng presidente, tapos na yung panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, sasabihin ng susunod na presidente, dali, hindi yan ang priority natin. Nako, wala na naman ho. Yari na naman ho, mga kababayan. No, lalong-lalo na kung yung mga kaalyado nitong mga nasasangkot na mga tao, yung mananalo ho, mga bossing. Di po ba? Bulacan ang isa sa may pinakamaraming flood control projects sa Pinas at pang-anim ito sa mga probinsya sa bansa na flood-prone. Grabe. Pinakamaraming pinakamaraming flood control pero sila din ho ang talagang pinakabinabaha ngayon, mga boss. Una nang naibalita ng Bilyonaryo News Channel na ang Bulacan ang top 1 sa may pinakamalaki. Sinasabi ko na nga, mali yung sinabi, 12 billion. No, kung di ako nagkakamali, yung pinakakabuuan. Pero 2.930 billion ang flood control nila. Boss Joel, Boss Dila, may alam ka ba dito? Tanong lang, no? Tapos sumunod kasi yung Sorsogon ni Chis Escudero. Laking nalikom na insertions sa 2025 national budget na nasa 12.08 billion pesos. Halos 2 bilyon dito
nakalaan para sa flood control. Baka naman kaya, itong mga senador natin, talagang todo, 'no, ang protekta kay Inday Sara Duterte. Baka ho kasi lumabas yung mga ganito, kasi tignan mo mga bayan nila yung mga nangunguna po na may flood control. Tapos biruin mo ang daming ano, ang daming mga ghost. Oh, at yan nga nangunguna Bulacan. Corina, habang bumabaha ng mga proyekto sa flood control, patak-patak naman ang kapital ng Sana ho makulong itong mga 'to. Yung talagang tipong kulong na hindi yung kagaya nung kay De Lima na meron siyang sariling selda. Yung kulong ho na talagang, kasama nila yung mga preso, yung dadanasin po talaga nila yung hirap ng buhay, 'no, para mapagbayad itong mga ito. ilang contractors. Isang halimbawa riyan yung nasampulan kanina sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ang QM Builders na may 1.2 million pesos lang na paid up capital pero nabigyan daw ng 7.3 billion pesos na flood control deals over a 9-year period. Biruin mo yun, 1.2 na kapital tapos, 7.3 yung proyekto. Siyempre mga kababayan, kailangan mahaba din po ang PC mo kapagka yung mga ganyang malalaking proyekto ho, mga bossing. Hindi po puwedeng, napakalaki nung, proyekto tapos, kakarampot lang. 'Di kapagka medyo na-late ng pagbayad si kliyente, ang mangyayari ho dun mga kababayan wala na, stop na agad, 'di ba? Dapat tuloy-tuloy, merong konting pang-adjust, merong konting pang-arya. Ayon kay Senator Win Gatchalian, malinaw na lumabag raw ito sa rules ng PCAB o So, sorry, kasama yata yung Valenzuela doon sa may insertion at meron din flood control mga bossing. No, doon sa insertion ni Chis Escudero, kasama ang Valenzuela sa nandoon ho. Taga diyan si Win Gatchalian. Hindi ko naman sinasabi na baka pa-insert niya yon, 'no? Hindi ko naman sinasabi na baka pa-insert niya yung kay Chis. Kasi nung bandang huli, umano na din, medyo bumaliktad na din ho ng, desisyon si Win Gatchalian patungkol po dun sa impeachment. Napunta na po dun sa kampo ni Sara Duterte. Philippine Contractors Accreditation Board na nagtatakda ng kapital base sa halaga ng proyekto at babala ni Gatchalian kapag daw undercapitalized ang contractor, peligro daw na maging substandard itong Correct. Alamang yung mga sinasabi nilang mga kapal kung ganyan, ganyang kakapal na mga bakal baka ganun lang ang ilagay niyang mga yan. proyekto at para sa kanya may collusion or korupsyon na nangyayari sa awarding of contracts na ito at ang QM Builders ay isa doon sa 7 contractors na sumipot ngayong araw habang yung 8 firms naman na absent sa pagdinig hakainan na ng sabina para sumipot doon sa Naku, si boss tahimik lang, Isa din ho dapat itong maimbestigahan mga kababayan. Si boss tahimik lang. Mark Villar. Hanggang ho doon sa bumagsak po yung yung tulay. Nung build nila, tahimik pa din ho itong tao na ito. next hearing at kasama riyan si Sara Diskaya na President ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Tapos St. Gerard, St. Timothy, ang dami. Corina. So, nasabi mong floating yung status ng DPWH official sa Bulacan dati na nangangasiwa noong mga proyektong yan. Pero marami na ring dumaan at marami pa ring pumalit. So, ano ang gagawin sa mga taong yon at hindi man lang ba masususpindi itong kasalukuyang DPWH official? Uulitin ko mga boss chief mo, sir. Sa panahon lang po ni Pangulong Bongbong Marcos, malalimang sinisiyasat po yung mga korupsyon na nangyayari kagaya ho ng mga ito, mga boss chief mo, sir. Kaya sabi ko nga ho, no, kung bibigyan tayo ng pagkakataon na ma-extend ang panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos kung makakabuti po sa Pilipinas, bakit po natin nahadlangan, di ba? Kagaya po nito, sa panahon at panunungkulan niya lang, merong ganito talagang seryosong inaalam kung sino ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan.